KBP, oras! Eksakto, en punto, 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pumalag si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga panibagong akusasyon mula sa isang retiradong pulis na nagdawit sa kanya sa Oplan Tokhang, sa Davao Death Squad at mga insidente ng pagpatay sa Davao. Sinabi ni BP Sara na bago ang script na ito at kailanman ay hindi naiugnay ang kanyang pangalan sa anumang issue ng pagpatay mula nang naupo bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, at katakataka na ngayon lang lumutang nang siya ay nahalal bilang Vice Presidente. Naniniwala si VP Sara na pinilit lang na maidugtong ang kanyang pangalan sa issue para maisama sa mga akusado sa International Criminal Court. At hinamon itong si Las Cañas na kasuhan niyo ako! Mag-file ng kaso laban sa kanya sa Korte ng Pilipinas. Una rito sinabi ni Las Cañas, Arturo Las Cañas, na si BP Sara ang utak ng Oplan Tokhang nung alkalde pa ito ng Davao City na tinawag na Tok Hangyo. Matatandaan na sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara sa 2x2 na maaaring maglabas ng warrant of arrest ang ICC sa mga sangkot sa war on drugs. Pero nakasalalay pa rin kung ito'y kikilalanin ng bansa. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda mo. Lamig. Ano? Pag talaga nanggaling ka sa lugar na pinanggalingan ni Kong Angel na naka-jacket ng mamahalin, talagang lamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Storm comes a tall, handsome man in a dusty black. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? February 2, ang buwan ng Feb-ibig. Kayo ba'y nakatagpo na? Yung mga single dyan? Yung wala pang jowa dyan? Wala pang jowa, May natagpuan na ba kayo? Mag-iingat-ingat daw kayo, ha? Marami daw ngayong mga love scam. Marami pala talagang ganyan kung batsero, yung mga app
Yes. app na para magtagpo ang mga gustong magtagpo, yung mga naghahanap. Matching yan Oo, marami pala 'yon. Actually, You will. Can you mention a few of Please. these sites? Facebook dating. May mga dating Merong app ganon. din. May mga dating Facebook app din. dating. Bumble. Bumble. Aba, mayor ng... Bago yan, mayor ng yan, Tagaytay, mayor ng Tagaytay yan, Di ba parang Ray? Si Bumble? Saka kotse, si Bumblebee. Si Bumblebee. Yung dati na, ayan, dati ko nang narinig yan, Tinder. Tinder, ginawa pang pelikula sa kanyan eh. May pelikula rin ba Pelikula yan? sa Netflix, pinakita kung paano siya nang i-scam. So, gamit ay Tinder. Tinder, Naku, tinan mo na. Eto pa, Cherry Blossom. Sa Japan yan Tinan mo Di na. ba yan ang pinupuntahan sa Japan? Yes, Kapag Cherry Blossom? Di ba restaurant yan? Oo nga, AFAM. Ano yung AFAM? Cherry Blossom AFAM. Yung AFAM siguro, pagka mga foreigner ang target mo. Ayun nga, naghahanap ng foreigner. Alam na alam ni Yuel Siyempre. Siyempre, researcher natin yan. At, siya ngayon ang pumapapel birang executive producer. Dahil, Mother, magpagaling ka. Mother Malu Cabral, magpagaling ka. Si Mother naman Miss ka kasi na namin. ayaw tumigil yan eh. Sub sa trabaho. Ayaw talaga. tumigil, di ba? Ilang beses natin sinasabi, tigilan mo ng trabaho na to. Importante, kalusugan mo. Ayun na nga. Talagang kapag puro trabaho at hindi ipinapahinga ang katawan, kahit nga makin diba? Kahit nga robot pumapalya. Lalo pa katawan natin. Saka kumbachero, meron talagang maintenance. Nabanggit mo yung sasakyan, merong May maintenance. maintenance. May maintenance Kailangan yan. ng change oil. May change oil. Si Sherwin, change oil lang. Talaga. Saan ka nag-change oil, Sherwin? Pati diba? mga, yun yung kakumbachero, mga oven natin, mga mixer sa... di ba? Nilalangisan niya. Panaderya. Lahat po ay kailangan ng pahinga. At ito ang tamang panahon, itong long weekend na ito. Long weekend, yes. Long weekend ba ngayon? Sagot ka agad ng oo. Lalo na doon sa mga ang trabaho ay hanggang Friday lang. Yes. Long weekend na rin yan. Pero doon sa mga nagtatrabaho ng hanggang Sabado, talagang... talagang kayo. Ako nga, sabi ko kay Mother, tigilan mo yung 6 na araw na trabaho. 5 araw lang. Ano sabi? Sabi niya, may programa ako na Sabado. Yun nga, may programa siya. Mother, huwag kang mawawala sa programa mo at maraming naghahanap, maghahanap sa'yo. Maraming naaaliw sa'yo. Yan ay ang programa po ni Mother Malu Cabral. Yan po ay inyong mapapakinggan alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Iba yun. Mali ba? Iba Mali yun. ba? Sige. Bago yan eh. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Hindi yun. Ano? Ha? Umaga? Umaga. Anong oras? Alas 3. Ipa-plug na lang, mali pa. Ayos na sana eh. Ano title? Tinan mo na, parang Ray. Ano title ng programa ni Mother Malu? Para i-plug na natin. Plug na natin para ang dami kayang... Ito si Sherwin. Tita M's Magazine. Oo, dami nag-aabang nun eh. Lalo ngayong Feb Ibig. Yan, ako. Yung Feb Ibig, yung ang mga tinatalakay niyo, isang araw sabi niya, ang tatalakayin ko kung paano paliligayahin ng lalaki, yung babae. Sabi ko, paano paliligayahin ng lalaki, yung babae. Saan? Pag-birthday siguro. Pag-birthday. O kaya pag Valentine. Oo nga. Ako, Mother, pagaling ka na at maraming maghihintay ng mga payo mo kapag ikaw ay may sakit pa bukas. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners? Gaya ng ating pambungad, mukhang walang pag-ibig na nararamdaman si VP Sara. Lalo na doon sa mga biglang nagpalabas ng mga aligasyon laban sa kanya na siya mismo ang utak. Di ba yun ang sinabi siya mismo ni Las Cañas? Siya mismo ang nag-coin lumikha nung tok-tokhang. Tok-tok na yan, tok-tok. Yung kaplan na tokhang na yan. Kaya sa tok-tokhang yo.
Tok Hangyo. Tok Hangyo. Oo, eh yun. Pero hindi mo masisisi si BP Sara kung sinabi talaga. niya. Ba't Ngayon lang? Totoo nga tagal naman. na pinag-uusapan niyang tokhang-tokhang sa Davao na yan eh. Kaya nga nung marinig natin ito kahapon bago yan ah. Oo. Bago yan ah. Yun din ang sinabi niya. Oo, tama. Yun nga, bago yan. Pagdududaan mo talaga, Oo. una, yung intensyon, pangalo, yung timing. Yung timing. Yung timing, ngayon bang merong hindi magandang relasyon Oo. si VP Sara at si House Speaker Martin Romualdez, bigla na lang susulpot itong aligasyon na ito, Oo. magtatanong ka talaga. Talaga. Dahil Magtatanong taong ka. bayan ka eh. Kaya nga sabi, ang taong bayan ay nagtatanong. Ayun, tinan mo na. Pero sa Kongreso, may mga pagkilos na pala kumbatsero para paimbestigahan. Oo nga daw eh. Para paimbestigahan itong mga aligasyong ito. At ito mismong si House Deputy Minority Leader at Party List Representative Franz Castro Oo. ang nagsabing, imbestigahan yan! Ano? Matindi naman pala to si... Dapat daw ay imbestigahan ng Kongreso itong mga bagong impormasyon na ito na nag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa extrajudicial killings sa Davao. Kaya ako naman, para maging consistent tayo, ang sasabihin ko kung ako masusunod, tantanan nyo nang kaiimbestiga. Tantanan nyo na yan, lahat na lang nang may mabasa kayo, gusto nyo investigasyon. Oo. May mapanood kayo, investigasyon. Oo. Ano ba kayo? Kayo ba yung mga investigador? Meron ng Senate Bureau of Investigation. Gusto nyo ba? Papatalo ba ang House? Bakit sila lang ba magkakaroon? Nang pagkakataon? Na makapagtanong? Kaya sabi pala nitong si Congresswoman Franz Castro ay gano'n It is no wonder Hindi nakapagtataka that VP Duterte's position na ang posisyon ni VP Sara is not to cooperate with the ICC. ay wag kasundo o makipagtulungan sa ICC. ICC International Criminal Court ang tinutukoy. Because Dahil it would seem ito ay magmumukha that she, siya, babae, babae ito. that she, Oo. ang tinutukoy po ay si VP Sara, VP Sara. herself Ang kanyang sarili, babae, is ay involved in the drug ay killings. sangkot sa mga pagpatay nila. And At, not just her father. at hindi lang ang kanyang ama. Yun na. Ayan o, yan ang titingnan natin kung ito ho'y panawagan pa lang ng isang kongresista mula sa minorya sa Yes. Kamara. Ang tanong dyan yan ba'y tutugunan ng karamihan o ng majority ng Kamara para magsimula ng investigasyon? Ako, magpayo nga kayo. Magpayo nga kayo. Nakikinig si House Speaker. House Speaker Martin Romualdez. Kung ako kay House Speaker Martin Romualdez, sabihin ko kay Congresswoman ano yan? Franz Castro. Tigil-tigilin mo nga yan. Baka sagutin siya ni Congresswoman Franz Castro ng gano'n. No! But why? Hindi, may karugtong yun. No! One is above the law. Ganun ha. Sinabi niya na kasi talaga yun. Walang mas matayog pa kaysa sa batas. Kayo nga, mga textmates, mga text partners, dapat bang tugunan ng liderato ng Kamara ang panawagan ito mula sa minority na magsimula ng investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte, kaugnay nga nitong bago. Bago yan Bago yan. Bagong mga impormasyon na hindi natin alam kung totoo o kasinungalingan o gawa-gawa lang laban kay Vice President na siya mismo yung utak ng Oplan Tokhang o mga extrajudicial killings diyan sa Davao nung siya ay alkalde pa. Pwede kayong mag-text sa ating text line 0995-257-6399. Pwede rin sa Facebook at sa YouTube. Pangalan at lugar, huwag kalilimutan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying, Jerry, Dos por Dos.
Dos! Oras! Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga. ACS Balita, susunod na! This time check is brought to you by Tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, 2 ng Pebrero 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Sa ating good news, Pinay health expert binigyan ng malaking papel ng World Health Organization. Mga estudyanteng walang pamasahe at baon sa eskwela, sinadya ng Education on Wheels ng PUP. Executive Secretary Lucas Bersamin at UN Special Rapporteur Irene Khan nag one-on-one sa Malacanang. VP Sara Duterte hiniling na imbestigahan sa Kamara. Credit card, pwede nang ikaskas sa MRT3. Aba! Tatlo patay sa sumabog na pabrika ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:23 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bigolano. Mata na kamo, gising na. Sa atin muna ACS Good News. binigyan ng malaking papel sa World Health Organization ng isang Pinay public health expert. Itinalaga bilang Director for Program Management si public health expert Susan Mercado sa World Health Organization Western Pacific Regional Office. Si Mercado ay isang medical doctor at public health expert na may 30 taong karanasan. Naging special advisor sa DOH for Global Health at dating Health Undersecretary at board member ng PhilHealth Insurance Corporation. Hawak ng opisina ni Doktora Mercado ang nasa 37 bansa mula sa Eastern and Southeast Asia pati na ang Pacific Island States. Obo! Tututukan ng Departamento ng Pinay Health Official ang communicable diseases, health security and emergencies, non-communicable diseases at ang health sector development. Tiniyak naman ni Health Secretary Ted Herbosa na maasahan itong si Doktora Mercado sa pamamahala ng kalusugan ng buong Western Pacific. Ito yung asawa ni Senator Orly Mercado. Mercado. Ayun. Congratulations, Doktora. Samantala, inilunsad ng PUP, Polytechnic University of the Philippines, ang Education on Wheels project sa Tatalon, Quezon City upang matugunan ang pangangailangan ng mga estudyanteng may problemang pinansyal. Ang programang Education on Wheels ay naisakatuparan sa pamamagitan ng isang bus na kinonvert bilang classroom at direktang nagpupunta sa mga estudyante sa komunidad. Ang programa ng 3 taon na ngayon ay unang inilunsad sa Tondo, Maynila. Ito ay may alok na 4-year Bachelor of Science in Office Administration at ang klase ay ginagawa once a week sa bus habang ang iba ay sinasagawa online. Ayon kay Jonathan Florida, sa Florida pala to. Pampanga yun. Ayon kay Jonathan Florida, Program Chairperson ng Bachelor of Science in Office Administration sa PUP Open University System, sa pamamagitan ng kanilang programa ay hindi na kailangang mamasahe para pumunta sa PUP campus. Bagkos ay dinadala na nila ang silid-aralan sa komunidad at ito ay kumpleto sa laboratory materials at meron pang kasamang teacher. Ayun, ang pinaka-importante ron. Ang programang Education Hindi ka na on kailangan Wheels, magbaon, hindi ka na kailangang mamasahe. yun ang pinaka-importante. Ikaw na mismo ang pupuntahan ng eskwelahan. Yan. Pwede rin siguro sa ibang university to Oo, gawin na rin ng iba, no? Pwede nang gawin to kasi ang iba nga sasabihan mo sa mga bata libre naman ang
Oo. ang eskwela. Walang tuition. Walang tuition na. Oo. Ba't di ka pa pumapasok? Wala ho pa masahe. Oo, walang pang Wala pong pambaon man lang. pambaon. Yun. Tsubok eh. Ayun, Oh, kaya ayan nga. na. Ganun Ayan na. na. Ayan na. Yun na. Yun na yun. Alas 6:27 ang ating oras. Mahupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Nagharap kahapon si UN Special Rapporteur Irene Khan at si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito ang kinumpirma sa media ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez. Ayon kay Gutierrez, sa Palasyo ng Malacanang nangyari ang pag-uusap ng dalawa na sumentro sa human rights situation sa bansa. Tumanggi naman si Gutierrez na ihayag kung ano ang pinag-usapan ng dalawa o kung pinag-usapan ng dalawa ang posibleng pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa Oplan Tokhang. Alas 6:27 na ng umaga na imbaggabigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na. Mananatili sa Pilipinas, United Nations Special Rapporteur Irene Khan hanggang ngayong araw. Ito ang sinabi ni Presidential Task Force on Media Security Paul Gutierrez matapos ang pagkumpirma sa pagpupulong ni Khan at Executive Secretary Luca Bersamin. Ayon kay Gutierrez, simula nang dumating sa bansa si Khan noong Enero 22 na ipakita ng pamahalaan ng transparency kaugnay sa totoong lagay ng human rights sa Pilipinas. Naniniwala rin si Gutierrez na sa pamamagitan ng pagbisita ni Khan ay mapapatunayan ng Marcos administration sa UN Human Rights Council na mali ang mga naunang negatibong report na tinanggap ng International Human Rights Body. Maaring magpalabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa sinumang kasalukuyan o dating opisyal ng pamahalaan kung may makitang probable cause. Ito ang nilinaw ni Solicitor General Menardo Guevara sa isinasagawang investigasyon ng ICC kaugnay sa posibleng kaso umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Guevara, ibang usapin na kung ito'y maipatutupad o yung warrant of arrest ay ipatutupad sa Pilipinas dahil hindi nakabahagi ang Pilipinas ng ICC. Dito na papasok ang halaga ng kooperasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ginagawang pagsisiyasat ng ICC. Nauna rito ay nagpahayag din si Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang intensyong tumulong sa investigasyon ng ICC. Alas 6:29 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos sa mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Hiniling ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa liderato ng Kamara ang naimbestigahan ang kaugnayan umano ni VP Sara Duterte sa extrajudicial killing sa Davao City noong ito ay alkalde pa ng lungsod. Ang aligasyon na sangkot si Duterte sa Oplan Tokhang ay nagmula sa dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas na agad namang itinanggi ng Vice Presidente. Ayon kay Castro, malinaw na ngayon kung bakit ang posisyon ni VP Sara ay huwag makipag-cooperate sa ICC dahil hindi lang pala si dating Pangulong Digong Duterte ang sangkot sa drug killings, kundi maging siya. Hindi, pati si Pangulong Marcos ngayon ayaw makipag-cooperate sa ICC. Diba, Dahil hindi nga tayo dapat sumailalim sa ICC. Oh, yun ang yun. paninindigan ng gobyerno. Hindi tayo member. Ano ba naman yun? Kumalas tayo eh. Non-member na tayo dyan eh. Pero pwede Pero, pa rin mag-warrant of arrest ang ICC. mag-imbestiga at maglabas ng warrant of Bahala arrest sila, ang kumbaga, ICC. bahala silang mag-imbestiga pero hindi through the cooperation Of the government. of the government. Samantala, hindi na kailangang pumila ng mahaba sa MRT3 para makabili ng single journey ticket dahil pwede ka nang gumamit ng credit card para makasakay. Tap-tap. Ibig sabihin, ayon sa Payments Inc., papayagan ang paggamit ng debit at credit cards para makabayad sa pasahe sa MRT3, gayon din sa piling ruta ng mga bus sa Metro Manila. Kailangan lamang itap ang debit o credit card sa turnstile ng MRT3 para makapasok. Sa turnstile na mismo. Oo, doon na mismo.
kasado kasado ang pilot run ng contactless transaction sa lahat ng istasyon ng MRT3 at mga bus sa Bonifacio Global City sa EDSA. Maganda yan, kumpachero, ha? Sobrang ganda niya. Naalala ko tuloy sa Singapore. Oo, sa inyo, sa Singapore. Sa amin sa Singapore. Alam nyo bang may mga restaurant o kaya mga coffee shop na kahit marami kang pera, cash, hindi tatanggapin yung pera mo. Ang gusto nila ay Card lang, card. Oo. credit card o kaya meron silang iba pang mga card na ini-issue doon. Doon din sa inyo pang lugar na isa pa, sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Oh, 'di ba, sa mga bus, sa tren. Oh, yes. Puro ganoon na ang ginagamit. Dito sa atin, may ano pa, gagamit ka ng credit card. May option eh. May gagamit ka ng credit card. Offline. Ayaw gumana. Credit card, kasi hinga ka, may pin ho. Anong pin? Credit card nga yan. Credit card nga yan eh. Kumbaga, mga pang dapat kababayan ayusin. dito sa Pilipinas, although sabi nga ng Bangko Sentral Kumbachero, sa kanilang study, dumadami na ang populasyon ng parte ng populasyon ng Pilipinas na naniniwala dito sa mga card na to, sa card na cashless ganyan. transaction. Yung iba, kaya yung ibang mga takot pa sa credit card. Nung araw, may kakilala ko ngayon, ayaw, takot na takot gumamit ng credit card eh. Ayaw niya talaga. Hindi, ayoko yan. Mapapagastos lang ako yan. Tsaka pagkakakitaan lang ako ng credit card na yan. Mamaya po, ipapaliwanag namin sa inyo kung paano ang tamang paggamit ng credit card, kung paano kayo hindi mapagkakakitaan ng credit card. Ayan. Mamaya, maghintay lang kayo. Susunod! Dito po. May follow po tayo dyan sa sumabog na pagawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna. May patay dyan. Ilan yung patay? Tatlo. Naku, Mario. Tapos 5 sugatan. Naku po, bakit January, February pa lang gagawa na ng paputok? Sobrang aga. O baka Sobrang naman late aga. kayo, baka late sila. Naku, para kaya sa Chinese New Year yan? Maaari, Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:33 ang ating oras. Balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:40 ang ating oras. Meron hong nangyaring pagsabog dyan sa Cabuyao, Laguna, pagawaan ng paputok. Diamond fireworks sa Barangay Bigaa. So, Kahapon pa pala to, kumbachero eh. Kahapon, isang kumpanya pala talaga, hindi yung fly-by-night na lang, gawaan sa bahay-bahay lang. Ang tindi, hindi lang sunog, kundi sumabog. Tatlo ang patay. May mga sugatan pa. Alamin natin ang follow-up dyan dahil andun ho on-site ang ating RH27 Noche Kakas. Kami Noche! Ka-Jerry at Katunying, kahapon pa ito nangyari pero kung makikita nyo itong lugar, meron pa tayong nakikitang usok mula dito sa pagawaan ng paputok dito sa Barangay Bigaa sa Cabuyao sa Laguna. At tatlo nga yung kumpirmadong patay. At yung pangatlo, Ka-Jerry at Katunying, ay kagabi lang binawian ng buhay. Yun ay si Ricardo Ulik na isa ring empleyado. Ang nakuha nating impormasyon, yung kaya incorporated ito, pamilya o business, family business ng paggawaan ng paputok at yung isa lang ang sinasabi na mayroong permit pero yung dalawa ay ride on lang doon sa permit, kaya hindi masasabi na yung dalawa na yon
ay walang permit na paggawa ng paputok. At katulad na lamang dito ka Jerry at Katunying, ito yung ano yan ang eh, tawag nila fireworks. dito ay paper shell. Fireworks. Oh. Yan, paper tube. Oh. Ngayon, dito sinasalpak yung pulbura hanggang sa magiging fireworks. Yan yung pag sinilaban mo, pag sinindihan mo, ang gaganda niya ng putok sa taas, di ba? Iba-ibang kulay pa Iba-ibang nga eh. kulay. Gumagawa pala sila ng ganyan, ano? Ano Tapos, pangalan? Diamond Fireworks. Fireworks Diamond talaga, Fireworks hindi pa putok. Incorporated, yung Oh. may-ari, yung may-ari. Oo. Pero yung ang sumabog ay yung tinatawag nilang bombshell. Yan, yung Bombshell? Bombshell. Ano yun? So, Ano yung, daw yun? yun yung may pulbura na at ang sabi nga nung iba, nung mga matagal na rin dito at dating empleyado rin, Mm-mm. ay yun yung for delivery na ka Jerry at Katunying. At, Ganon. Finished oo. product na pala. Oo, for delivery na at yung iba ay yung mga natira noong nakaraang na pagsalubong ng New Year. So dito sila dito yan bang naka-impact. lugar mo na yan eh? Parang mga residential ba yan? Meron, may katulad na lamang nito ka Jerry, ito ito yung bahay na dito rin na nakatira yung mga victims at yung bata ay doon naman na banda doon na nakatira yung may bata dahil habang gumagawa sila ay nandoon din yung andyan kanilang anak. Kasama. Teka, ano yan? Malaking compound ba yan? Nakikita namin sa video, sa likod mo, may bakod. Parang maluwag na lugar eh. Yung bakod na yan, mga ginagawang bakod, iba na may-ari niyan. Iba na sa kabila yung, yan, sa kabila. Sa kabila na ito. Yun yun. May bakante pang lote at iba na yung may-ari. Ito yung compound lang na ito. Hanggang dito ay magkakamag-anak sila sa Jerry at So Katunying. hindi talaga pagawaan ng yung kumbaga hindi lehitimong gawaan talaga ng paputok yung lugar. Kasi ang pamilya sila ka Jerry na gumagawa at sabi nga nung dekada na silang gumagawa. Pero Ganon. nangyari na pa rin pala ito nung mga nakalipas pang taon pero wala lang nasawi. Ito lang yung pinakamatindi dahil 3 ang naitalang namatay at 5 yung sugatan. Kabilang na doon sa sugatan na ka Jerry Katunying, yung bata na hanggang ngayon ay nasa emergency room ng isang ospital sa Santa Rosa City. Ayan, kung makikita ninyo, ito pa yung Pinagbobomba pa ng tubig Ayan. So, meron pang nagbubuga ng tubig dito kasi may mga usok pa rin tayong nakikita, natatanaw. Oo. At yung isang kubo na yon ay ito naman ay kamag-anak din. Dating nagtatrabaho rin dito. Pero nung mangyari yung pagsabog, walang tiyempo naman na walang nakatira dyan. Ang napuruhan lang talaga itong lugar na ito kung saan nandoon yung mga biktima. At nabanggit nga rin natin, ayaw lang magpakilala na isang kaanak din na itong pagawaan ay yung mga empleyado ay on and off yung kanilang trabaho. Parang on-call lang Baka yung kanilang seasonal. trabaho. Kapag may panahon lang ng siguro magpapasko, ngayon magcha-Chinese New Year, kaya may mga gawa. Ayun, inamin nga na nila ka Jerry ng isang kamag-anak na yung suki nila ay dahil magcha-Chinese New Year, inamin naman nila na meron talaga silang customer May at mga order. karamihan na dito ay Chinese. Yan. So, yung mga nasawi katulad ni Marvin Ucom at yung si John Ronald Dedoro ay mga taga Mulanay, Quezon. Pero yung si Ocom at tubong Mindanao, kaya nananawagan din yung kanyang misis, yung kinakasama na ni Ocom na ipagbigay alam nga na ito nga nangyari. Dahil ang problema dito ka Jerry at Katunying, yung katawan ng dalawa ay hindi makiklaim nung kinakasama dahil walang mga ID
At Oo. wala rin patunay na sila ay nagsasama. Kaya hindi Kailangan mga kamag-anakan Oo, talaga. kailangan yung immediate Immediate family. family Oo. ang magka-claim itong body nung dalawa. At yung wala problema doon kay Ricardo Ulik-Ulik dahil nandoon yung misis at nandoon din yung anak. Halos di kalayuan lang dito sa nabanggit na lugar ka, Jerry. So, at yung mga ibang nakatira dyan, andyan pa rin doon sa mga hindi naman nasirang bahay. Oo, nandito pa rin sila. Ito lang talaga yung damage. Pero yung mga katabing mga bahay, katulad na lamang yan, papakita natin. Yung lugar na yan, ayan yung mga bubong na yan. Yan, natalsikan din yan. Tapos yun, makikita mo yung pader nitong bahay, yung pinakalikuran. Wasak yung bintana. Yan, pakita natin. May aircon na yan. Yun, wasak yung bintana nila, yung glass window. At yung iba naman, yung bubong ay nabutas din yung iba. Merong mga tinamaan ng mga Malakas, parts ng paputok. So, ganun nga kalawak at dinescribe nga nitong mga residente at talagang sobrang lakas na animoy lumindol yung lakas ng pagsabog. Tapos yung iba, yung CCTV ng barangay, makikita mo, mabu-view mo, yung galaw ng CCTV, yung poste, makikita mo yung galaw ng CCTV. Doon, ganun kalakas ka Jerry at Constantine. Kaya yung ibang mga residente nung mangyari ang pagsabog ay naglabasan lahat at yung iba nga nakatapis lang ng tuwalya dahil nasa CR sila at nagulat sila doon sa ganun na kalakas Napakalakas ng ang pagsabog ka Jerry. Okay. Thank you, Noche. Thank you, Alam ko thank may you. mga follow-up ka pa dyan. May mga i-interviewin ka pa dyan sa mga susunod na palatuntunan. Thank you. Okay, live mula dito sa Barangay Bigaa sa Cabuyao, Laguna. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Noche Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Mula ho mismo dyan sa Cabuyao, Laguna. Kailangan i-check pa mabuti yung permit niyan kumbatsero, Yeah, kung kasi, bakit pinayagan na sa lugar na yon may pagawaan ng paputok sa napakatagal na panahon na pala. Katulad nito, kung rehistrado tong kumpanya, Diamond Fireworks Incorporated, Oo. ibig sabihin, maaaring baka isa lang to sa mga pagawaan. Oo, Baka tama, meron pwede. pang iba. May iba. Baka merong main office yan. Oo. Kaya dapat matingnan kung sino ang incorporator sa talagang Oh, yeah. may-ari ng kumpanya. Oo, meron ganyan talaga. Pero may lugar na yung mga bata, yung pamilya, malayo sa mismong gawaan. Tulad yan, andun mismo yung pagawa. Kawawa Ay, naman yung mga nako. nadisgrasya. Sabihan po ang mga follow-up report pa dyan. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Itang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number Bahay, pinagnakawan, pinatay pa. Pinatay pa. 10 saksak to kumbatsero. Grabe, ano? Yun yung hindi mo maintindihan eh. Yung kung talagang nasa katinuan ng pag-iisip, ibig sabihin, hindi adik, Oo. hindi nakainom. Paanong Kung, magagawa? kung magnanakaw, sige, talaga namang may mga magnanakaw eh. Oo, pero At masama yun. Pag nanakaw, masama yun per se. Pero kung pag nanakawan mo na, papatayin mo pa. Tapos 4 pa silang Apat mga sila. lalaki. At saka lalaki ng katawan. 10 saksak kung ba. Oo. Talagang hindi mo maunawaan yun eh. Meron ho itong kuha ng CCTV. Yung CCTV nila, siguro yun yung IP cam kumbatsero. May boses May eh. audio. May kopya ba tayo nun? Narinig pa yung habang nagsisisigaw yung Saka yung kumbatsero, bata. daytime eh, no? Di ba daytime. Araw na araw. At tabayanan niyo po ang follow-up report ni Edniel Parosa sa pangyayaring yan. Oras po natin. Aba, kabilis ng oras. Oy, magandang umaga pala at happy wedding anniversary kay Kuya Dante Katabay at kay Ate Hilda Katabay. Anniversary niyo pala.
Aba, happy Alaman lang, anniversary. dapat magpakain man lang kayo ng masarap na bangus Oo. at saka longganisang alaminos. Diyan, oo, tama. Oo. Oo. Sarap nun. Sarap nun. Oras! 4 na minuto na lang bago mag alas 7 ng umaga. Inuulit yung babala doon sa mga naghahanap ng pag-ibig dyan, ha? Baka kayo madali ng mga manloloko sa online. King says to us, Pero dyan daw ho sa Valenzuela, no one sabi ni Mayor West, Si Mayor Wes Gatchalian. ay Mayor, Mayor. magandang morning. Kayo daw, kapag kayo daw talaga ay totoong nag-iibigan, Oo. may kasalang bayan pala dyan. Aba. Ayan. Hindi ba lunsod na yan? Oo. Kasalang lungsod. Hindi lang kayo ikakasal ni Mayor West. Ano pa? Siya ninong? Siya na magkakasal, siya pa ninong, Oo. at may libre ng handaan. Aba! At hindi lang yan. Ano pa? May palibre pang honeymoon. Aba! Ibang klase pa lang Ibang klase. magpakasal din sa Valenzuela, no? Oo, 7 a.m. daw ang call time at 9 a.m. ang wedding ceremony. Pwede bang walk-in dyan? O syempre, may hindi, may mga papeles pala. May papeles yan. sigasuhin Kailangan dyan, ng nakarehistro yan eh. Baka may asawa ka na, magpapakasal ka pa dyan na iba. O patay ka dyan. Yan, Hindi ako. ka kakasal ni Mayor. Kelly, ha? Baka ikaw ay magpapakasal ulit dyan, ha? Si Kelly Ramos. Sa kayo Ayan. naman pong may mga nakikinig sa atin na walang jowa, walang kasintahan. Huwag kayong malulungkot kasi timing yan eh. Timing yung ba lahat na lang na nakapaligid sa Huwag nag-aapura. Yung iba kasi nag-aapura eh. Uy, ano na ako, magte-30 na ako eh. Huwag kang mag-apura. Pero pagka mga bandang 50 ka na, medyo mag-apura ka na. Medyo mag-apura ka na. Pero yung mga 30, lalo sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon. Bachero, Oo. yung pong mga nadidepress dahil ba't lahat na lang ng kaibigan ko may asawa, May asawa na o kaya na. Yun na nga. Yun ang- may boyfriend. May pressure na ganun. Wag po. Tandaan nyo, ang mabuting asawa galing sa Panginoon. Ayan. Oo. Ipanalangin nyo yan. Kapag ka binigay sa inyo yan, yun ang talagang swak na swak para sa Ayan. inyo. At hindi yung maghahanap ka ng katagpo sa internet. Nako, madadali ka pa, mais ka, mautangan ka pa ng 500 tulad nung na-interview. madadali ka pa ng mawawalan ka pa ng pera. Wala ka nang pag-ibig, wala ka pang pera. Eto na. Alamin natin ang follow-up dun sa estudyanteng sa college student, babaeng butit ito hindi ginahasa, ano? Hindi naman wala raw pang gagahasang nangyari, pero pinagnakawan, pinatay. RH52, Edniel Parosa, dyan mismo sa Taytay Rizal. Kami na Edniel! Katunying at Jerry, kababalik lamang nitong si Nanay Eloisa de la Cuesta, siya yung overseas Filipino worker na ina nitong biktimang si Luis Odette de la Cuesta, 18 anyos at first year student sa Polytechnic University of the Philippines, na pinagnakawan na, pinatay pa sa saksak. 27 sugat, 27 wounds, kabilang na ang 10 tama ng saksak ang nakita ng Philippine National Police at tumambad ni Lolo Norberto de la Cuesta nang balikan niya yung kanyang apo matapos niyang iwan lamang ng ilang oras sa kanilang bahay sa Binangonan, Rizal. Kaugnay nitong kwentong yan sa ating follow-up report, kasama ko ngayon si Lolo Norberto. Tay, live tayo ngayon sa DZRH. Good morning ho. Ang sambayan ng Pilipinas ay nakatutok po sa kaso ng ating hong apo. Kumusta ho yung update ko sa kaso? Kanina nakita ko yung Binangonan Police nandito. Ano kung update po nila dahil I understand meron pang 2 suspect na hinarap bukod sa 2 na arresto na. Sa ngayon, yun nga, nasabi mo, napipisa yung 2 at kinakamusta ko nga yung development doon sa 2 nawawala pa, hindi naman daw sila tumitigil. Kasi nga, sabi mo nga, kung maaari, ito ko bago mailibing ko sa Sunday siguro, madakit na kasi may ano naman, may video naman na nakikita, wala pang development.
Linggo nang iwan ni Tatay Norberto sa galit si Odette sa kanilang tahanan. Dalawa lang kayo tayo, no, na magkasama noon dahil OFW si Mother. Para sana pupunta doon sa isa niyong construction site na pinapagawa niyong bahay. Pagbalik niya doon sa kanilang tahanan sa Binangonan Rizal, ay yun na yung tumambad sa kanya. Tama ba tayo? Yung mga suspect doon sa krimen, mga trabahador mo mismo doon sa Naku. pinapagawa mong bahay. Yung dalawang naaresto, manggagawa ko. Matagal ko yung isa doon, matagal ko ng kapilata. Mhm. Sa palagay ko, nagsasabu pala eh. Nako, yun na nga. Dali sa munisipyo, Bangat ginawa pa. ng pulis yung kanyang cellphone, nakita doon. Yung order ba, yung mga bibili siya, may transaction na bibili. Kaya, tapos yung isang Talaga. nahuli, lalaya lang pala dahil may kaso ng pagnanakaw. Hindi mo ba tayo kilala itong mga trabahador mo? Paano mo sila nakuha? Paano sila na-refer sa'yo or what? Yung isa kilala ko, yung welder. Nakadalawang project ako doon na yun ang kasama ko. Kaya yung panatag na yung loob ko na hindi gagawa ng kalokohan sa akin eh. Ngayon, siguro, Matagal na. Oh. kung walang pambili ng sure doon sa sinuwento sa akin. Yun talaga. Mm-mm. Kaya napilitan silang gumawa ng gano'n. Yung Naku. dalawang Ingat ka, Jerry. tatay si Katunying po ito, ano? Yung pong nakikiramay po kami sa inyo. Nakikiramay po kami, At tatay. I'm sure napakabigat po ng dibdib, lalo na po ng nanay nitong si Luis Odette na galing pala sa Hong Kong, ano? Namamasukan siya doon. Matagal na po ba siyang namamasukan doon? Matagal na. Matagal na. So nakahiwalay siya. Oo, tapos ay Nakauwi na po. Nakauwi na. Dumating kahapon ng Kahapon. alas 3. Alas 3 ng hapon. Sakit yan. Ganun po ba talaga ang sitwasyon nyo pagka umaalis kayo, naiiwanan lang lagi itong si Luis Odette? Usually kasi, pag umaalis naman ako dyan, pinakamatagal na yung 4 na oras eh. Saka sa 20 years naming panginigilan doon, peaceful naman yung area. Oo. Mm-mm. Ngayon lang talaga, maging yung mga kapitbahay namin doon, talaga nagulat doon sa pangyayari. Pero Kasi nagsimula kami dyan yung bahay namin maliit lang. Tapos yung bakura namin, kawayan. Hindi kami pumapasok. Ngayon, nung mapader na yung aming palibot, yung bakuran, saka nangyari yung Kung kailan pa may bakod na. Yun hong ipinapagawa ninyo, katabi lang din nung bahay na kung saan nandun yung apo ninyo? Katabi kasi lang. yung around 600 square meter, natutun yung bahay namin. Tapos yung Pinapagawa. ginagawa, natutun din sa loob. Ayun. Magkaiwalay sila ng daan. Oo. Yun hong mga workers ninyo yun ay stay in, doon din natutulog? Hindi So pag araw lang sila nandun, pag oras lang ng trabaho? Ganun nga ho. saka ako linggo to nangyari, tatay, so walang pasok, no? Pero sila nag-i-insist na magtrabaho. Nag-overtime. Oo. Kasi para daw matapos na yung ginagawa nila, hindi ko pinayagan. At saka hindi ako nagpapagawa ng linggo, mamapahinga naman. Opo. Sabi ko, aalis ako ng bahay bukas, walang tao rito, walang titingin sa kanila. Yun yung nasamantalan nila. Ang naging problema, akala siguro nila kasama ko yung apo ko. Kaya doon, pagpasok na natutup nila yung apo ko, kaya medyo nagkakipitan na, yun ang nangyari. Nakausap niyo po ba yung dalawa na tauhan po, manggagawa po ninyo dyan? At ano po sabi nila? Umamin po ba sila doon sa krimen? Hindi, nagde-deny sila. Ayokong pagkausapin kasi hindi ko kayang makita sila eh. Kasi talagang nagagalit ako, kaysa magalit ako sa kanila, nilalayuan ko na lang. Oo nga ho, mabigat ho talaga yun dahil parang pinakain nyo na sa palad ninyo, tapos tsaka kayo tatraidorin na ganyan. Ganun na. Anthony at Jerry, lumalabas ko 2 beses pa lang nagtangka itong mga trabahador
na malaman yung pinaka-weekend schedule ni tatay dahil una tayo, tama no, nagbabali sila. Tapos nabanggit mo na wala kapag Sunday. Tapos pangalawa, binibentahan si tatay ng lagari. Circular saw. Binibentahan ka. Tapos gusto pumunta sa bahay mo, dadalhin yung circular. At nabanggit mo ulit na wala ka paglinggo. Doon na nila sinamantala itong nasabing krimen. Tay, mensahe doon sa dalawa pang hinahanap sa ngayon ng ating kapulisan na yung isa hindi pa rin kilala, wala pa rin alias, at yung isa ay hinihinalang kasabwat o katrabaho rin. Ito mga ito sa iyong construction site. Hindi, wala nang katarbaho. Talagang yung mga kasabot na lang na yan na hindi ko makakilala. Kaya ako, kung sakali, maririnig ko nung mga kriminal na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa aking apo, sumuko na kayo dahil mahaba ang kamay ng batas. Isa kung ano pa yung mangyari sa inyo dyan sa labas. Pagdusahan lang ninyo yung ginawa ninyo sa akin ako. Tatay, isa na lang. Pahabol ko lang to. Tatay, yung po bang mga trabahador nyo na to, referral lang, nakuha nyo lang kung saan dyan, o sila po ba ay pinag-drug test o may NBI clearance? Normally, meron po kang ganung proseso eh. Merong ganon kung mga, di ba, sa mga barangay, ano naman, karaniwan na yung mga magkakakilala na magkakaroon ng umagasano, tingin na lang. Tapos talagang ang tingin ko nakaano dyan yung drugs. Drugs talaga. Yung iba matagal na palang nagtatrabaho Lalo sa kung kanya. matagal lang nagtatrabaho sa inyo, hindi niya naman asusunod. Ay, naku. Yung isa doon, matagal nang nagtatrabaho sa akin. Matagal na nakakakuha ng project. Kaya yung palagay na yung loob ko, Opo. talaga siguro sa influensya, sa sulsul ng mga tropa niyang mga katulad din niya, yun ang nangyari. Opo. Tatay, salamat po ho at kami po ay nagpapaabot ng pakikaramay muli. Okay, salamat ho. Tay, 12 years mo kasama si Odette. 12 years pa lang nasa abroad si nanay. Buong buhay ni Odette, kayo ang kasama sa bahay. Baka lang huli, Tay, may mensahe ka sa iyong apo na matayog ang pangarap at simula pa lang sana sa kanyang college education, tatay. Masasabi ko sa kanya, hindi ko titigilan to hanggang hindi na ibibigay yung hustisya sa kanya. Sakit ng kalooban ko kasi sa mahabang panahon kami yung magkasama. Kaya mo lang dahil sa malagim na inabot niya, yung kanyang mga pangarap, naputol. At kaya ako nananawagan na rin sa ating mga kapulisan na dagdagan pa yung ibayo para mahuli ito. At gano'n na rin yung ibayan, lagyan ng ngipin yung batas natin para madala yung mga ganyang tao na magkaroon ng takot para umiwas sa krimen. Dahil habang ganyan yan, marami pang krimen na susunod na mangyayari. Ganun na. Maraming salamat. Si Tatay Norberto de la Cuesta, ang lolo ni Odette de la Cuesta, ang estudyanteng kinagnakawan at pinaslang sa panaksak sa lalawigan ng Rizal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Laser H, ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos. Dos Marami kasi por nagpapagawa dos. Mga kadalasan yan. mga pagpagawa. Pare, may kailangan ko ng trabador. I-refer lang. Hindi mo, alam ka naman, kuhanan mo pa ng NBI clearance. Wala na, walang ganun Pero mukhang kailangan na pong magkaroon ng ganung klase ng proseso ngayon. Oo. At maging aral, maging leksyon sa atin ito. Tsaka yung mga nag-i-stay in. stay in. Madalas sa komunidad kung saan may mga nag-i-stay in na mga may construction, nagkakaroon ng nakawan. Totoo. Kahit sa mga subdivision. Totoo, Kumbachero. nakakatakot na kumbachero. Pero higit sa lahat, ito ay panawagan natin sa pamahalaan, lalo na sa PNP. Matindi po talaga problema natin sa illegal drugs. Hindi ho natin pwedeng Andyan ikaila pa rin. yun. Tulad nito,
gaya nga nung intro natin kanina, mangyayari ba, kaya mo bang gawin niya kung pag nanakaw lang ang lakad, kung ikaw hindi nakainom, hindi ka nakadroga, baka nakakita ka ng tao doon, baka matatamaan yun. Baka pag pumalag yun, tatamaan sa iyo yun. Pero yung sasaksakin mo ng 10 beses, sira ulo o adik yun, yun nga pala. Adik nga, bangag sa droga. Talaga naman. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ang tabayano niyo po, may follow-up naman tayo sa... Ang Mindanao ba talaga'y patungo sa paghiwalay sa Pilipinas? Gusto ba ng mga taga Mindanao talaga yan? Yang biglang inilutang na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sandali po lamang ang oras natin. Achi, Mr. Jalamtang, Chityam Chapsihun, 7:14 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Biyernes, 2 ng Pebrero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. VP Sara, Senator Bato, hinamon ang mga nagdawit sa kanila sa drug killings magsampa ng kaso sa korte. LTO, balik papel sa driver's license. 4 katao patay sa pagbaha at landslide sa Davao Region. 100,000 benepisyaryo ng 4Ps tinanggal ng DSWD dahil sa sangla ATM scheme. Ayan na. Mga kaso ng cyber identity theft sa bansa tumaas ng halos 14%. Signature buyers para sa People's Initiative ipinadadampot sa Marikina. At business permit ng sumabog na gawaan ng paputok sa Laguna, sinisilip na ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, magandang morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. 7:16 ng ating oras. Bago sa detalye ng ating mga balita, kanina pa nasa Zoom ang kongresista mula sa 1st District ng Lanao del Sur, si Congressman Zia Alonto Adyong. Congressman, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Katunying. Magandang umaga, Jerry. Opo. Kumusta po kayo, Congressman? Balita namin, nasa ospital pala kayo kahapon. Pasensya na ho sa panggugulo namin. And the executive check-up lang naman yun. Yes. Yun ang rason kung bakit hindi ako nakasagot doon sa tawag ng producer ninyo. Pasensya na. Opo. Andyan pa po ba mismo kayo sa Lanao ngayon? Hindi. Nasa session kasi. Okay. So, andito ako sa Manila ngayon. Yeah. Opo. Congressman, ito pong paghihiwalay sa Mindanao, nabuhay na naman at ito'y binigkas mismo ng dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga kaalyado sa panig po ninyo na kumakatawan mismo sa ating mga mamamayan dyan sa Lanao del Sur. Andyan po ba yan? Hindi ba nawawala yung damdamin na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Well, actually, Katunying, settled issue na po yan eh. Actually, yung panawagan ng independence started in my community noong 1960s, 70s, up to the 80s, no? Nung nagkaroon po ng secessionist movement dyan, yung mga revolutionary movements ng MNLF, Moro National Liberation Front, at MILF, these two revolutionary fronts have agreed with the government separately na ito-tone down nila, kumbaga, they will abandon the quest for independence and settle for a genuine autonomy. Sa lugar ko naman po, wala naman pong sentimento
na po pwede nating sabihin, andoon pa rin yung fervor, no? Yung ninanais ng mga ating mga kababayan na magkaroon or mag-separate na ang Mindanao, no, from the rest of the country. Dahil nga, sabi ko nga, yung peace process, nakita natin yung accomplishment, yung progress ng pagsusulong ng usaping kapayapaan. Andyan na before ang autonomous region in Muslim Mindanao, this political agreement and political structure, involved po dyan ang Moro National Liberation Front. And subsequently, nagkapirmahan na po ang gobyerno ng Pilipinas at ang Moro Islamic Liberation Front. In fact, ang Bangsamoro Transition Authority, nakita natin noong 2019, nagkaroon po tayo ng plebisito para pa-improve or i-amenda yung Organic Act nang sa gayon ay mapalawak pa yung autonomy, political autonomy, fiscal autonomy na granted by the Constitution to the autonomous regions. Dalawa pong autonomous regions natin sa Constitution, yung sa Cordillera at saka for the Muslims. Now, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is a product of a political settlement between the government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front. So as far as we are concerned, it is already a settled issue. Dahil ang revolutionary fronts, they have already agreed with the government that they will no longer seek for independence, but instead work with the national government, join the national polity through a genuine autonomy. So wala po, yes. In other words, Walang ganung panawagan, sentimento. Walang panawagan, walang clamor, at wala hong existing condition that would require Mindanaoans to really push for independence. So wala ho tayong nararamdaman. That's why we are very surprised when this announcement came out. So, ang bottom line here, Congressman, pwede ba nating sabihin that former President Rodrigo Duterte does not represent or does not speak for the people, entire people of Mindanao? Well, he as a former president, he speaks for the entire country, especially when he was still the president. He really is the father of the country and the head of state and head of government. But now, as a former president, and who simply represents his people in Davao City, Mindanao is composed of 27 provinces and 33 cities. Mindanao is the second largest island in the Philippines. It is the most diverse island in the Philippines. Meron pong iba't klaseng ethnic, linguistic tribes dyan. So, one particular leader cannot simply monopolize the whole of Mindanao and speak for the entire Mindanaoan. Kasi nakita ho natin, that's why I said earlier na na-surprise po tayo dahil wala hong consultation na nangyari. Wala pong organization, legitimate organization. Hindi ho mga politiko, legitimate organization or revolutionary fronts that came out these days na nagsasabing isusulong pa rin namin or isusulong namin ang independence. So, with all due respect to the yung mga proponents po nito, simply put it, ang Mindanao po ay marami pong lingwahe, dialekto diyan. Minsan hindi ho nagkakaintindihan ang mga that's how diverse Mindanao is. So for me I simply cannot also assume that I would speak for the entire province. Kasi ang distrito ko lang ang pwede kong irepresenta. Dalawang distrito ang Lanao del Sur. And if ever that I will come out with a bold statement as that, I would have to consult first my constituents whether they like it or not. Kailangan po so, talaga. Lang po yung kailangan po talagang kinukonsulta ang lahat sa ganyan. Pero eto ho, Kong Adyong, kung sinasabi ninyo na walang calls, walang sentimiento, at it does not require yung wala kayong nakikitang dahilan para muling painitin ang at buhayin ang independence o paghiwalay ng Mindanao, kaya lang ang nananawagan ngayon yan at nagsasalita
sabi nyo nga, dating Pangulo na kinikilala at nirerespeto rin ng ating bansa. Ano hong gagawin ninyo? Ano hong magiging, anong panawagan ninyo kay dating Pangulong Duterte? Well, I haven't, hindi ko napanood yung entire video ng entire briefing. Nung nagkaroon ho sila ata ng press briefing noon Hindi ko napanood. Pero ang narinig ko po, they will work to solicit support, signature. Yun ang ate yung narinig ko doon. Pero sabi ko nga, ako, kinatawan ako ng unang distrito ng aking lalawigan sa Lanao del Sur. Of course, being a representative, I have to consult my people. Una, walang clamor. So wala akong naririnig sa akin distrito na isulong muli yung panawagan ng independence. Number 2, sabi ko nga kanina, Mindanao is composed of 27 provinces and 33 cities. Kung magkakaroon po tayo ng ganong klaseng usapin tulad ng independence, kailangan naka-lay down yung condition. Ano ba yung condition? Una, kung ikukumpira po natin ang sarili natin, yung pinaka-recent, ang Isla Timor-Leste, pati na rin po yung nag-attempt na rin po na magkaroon ng independence ang Scotland, pero in I think that was in early 2000 or late part of 2000, hindi naman po sila nanalo sa plebiscito nila, referendum nila. But let's focus on the Timor-Leste. Meron po kasing condition that would necessitate for East Timor at the time to declare independence because for 27 years they've been occupied by Indonesia. Then may mga claims po and may mga allegations of massacres, tantamount to genocide. So of course the international community supported them. Pero look at what happened with the Timor-Leste now. It's not really the issue of independence. It's what will you do after you have granted the independence. Ang East Timor is one of the poorest country in Southeast Asia. Despite the fact that they have a sizable oil reserves, it's already depleting. And East Timor is now surviving through majority of them loans and grants sa ibang international community. That's because the international community have agreed na they in fact has the very reason and justification to secede from Indonesia. But in our case, wala pong ganun And I don't think the national government will really allow that thing to happen. The national government, especially our security sector, will not serve independence on a civil platter to us. Kasi Mindanao is not only it's not only just the second largest island in the Philippines, it is close to our neighboring countries in the ASEAN. Yan po ang gateway natin sa Malaysia, Indonesia, Brunei, and even all these countries down south. So it's a very strategic area for the national government to just give up. Forget about the legal aspect. Kasi hindi ho natin, ang ordinaryong tao, hindi ho niya masyadong maintindihan yung mga legalistic approaches and explanations, di ba? Let's talk about the real issues that face ordinary people. Trabaho, transportasyon, pagkain. How many civil servants are there in Mindanao? Diba? How many civil servants? Do you think that we can cater that once we declare independence? We can finally put up our government and then have all these public servants working for the government for the past 20 to 30 years, magre-retire na, ang ilang benepisyo natin nila. Mabibigay ba namin yon? Hindi natin kaya yun. Diba? Number 2, walang condition Kasi if you talk about Mindanao, you're talking about 27 provinces and 33 cities. Most of these cities and most of these provinces are progressive. Metro Davao, Cagayan de Oro, Siargao, we have one of the best tourist destination in Asia. We have Bukidnon. We brag about having the longest zip line in Asia. So progressive po ang Mindanao. It's because for the longest time, the national government has been giving us our fair share. Ang lagging, what is lagging? And to be honest with you, and just to be fair, ang lagging po in terms of development and share from the national wealth is our community in the Muslim area. And that is because we've been visited frequently by armed conflict. Kaya nga po, wala masyadong investment dyan, wala tayo masyado. And we're catching up. And I think this is the reason why our elders in the revolutionary movement so decided na finally the way to move forward really is to embrace national polity because nothing is really happening. Ako po
generation ko, kaya tuning, no? Jerry. Ang generation ko, kami yung nakakita nung brunt nung giyera. And Opo. I'm not just talking about the 2017, no? Yung past na giyera ng armed conflict, yung displacement ng mga tao. Opo. Ayaw ko po na ipamana ito sa aking mga anak. So, ganun po yung aking that's why we are really investing so much in the peace process to see the progress of the peace process para wala na po itong tapos na po itong usaping independensya, tapos na rin po ang usapin ng insurgency, tapos na rin ang usapin ng rebellion, because we really want to be at par with Davao City, with Cagayan de Oro City, with General Santos City, and many other areas, progressive areas in Mindanao. Gusto rin namin matulad sa kanila. Congressman si Ajong, sir, maraming salamat po sa Napakaganda ng paliwanag ninyo. input nyo sa ating discussion at sana po ay maganda ang resulta ng inyong executive check-up. Mabuhay po kayo at maganda umaga po sa inyo. Maraming salamat, Katunying. Maraming salamat, Jerry. Thank you. Congressman Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur. Ayun, walang clamor, walang condition, walang sitwasyon that would require another secession movement. Diyan sa Mindanao. Dahil ang sabi niya, progressive ang Mindanao. Lalo na ang Davao. Lalo na yung Davao. Ayokong magpunta ng Mindanao na mayroon akong passport, kumpachero. Talaga naman. Tsaka ba tayo papayag na mawala ang mga mahiwalay sa atin ang mga kababayan natin sa Mindanao? Alas 7:30 na ang ating oras. Magpapatuloy pa rin ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. This time check is brought to you by Pangunahing balita. 7:39. Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang mga nagdadawit sa kanya sa Oplan Tokhang at Davao Death Squad na kasuhan siya ng murder sa korte sa Pilipinas. Ayon sa pangalawang Pangulo, bago ang script na ito ng nasabing aligasyon ni retired SPO4 Arturo Las Cañas at itinangging utak siya ng Oplan Tokhang. Kinaladkad lang anya ang pangalan niya sa issue para mapasama sa investigasyon ng International Criminal Court sa umano'y mga extrajudicial killings sa bansa. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Vice President Sara Duterte. Hinamon din ni Senador Bato de la Rosa si dating Davao Senior Police Officer Arturo Las Cañas na magain ang kaso sa umunay kinalaman niya sa Oplan Tokhang. Ayon kay de la Rosa, malaya si Las Cañas na magharap ng asunto kung may hawak siyang ebidensya, lalo't di na presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan din ng senador ang pagdadawit sa kanya sa Davao Death Squad at malinis umano ang kanyang konsensya. Sa ibang balita, balik papel ulit ang driver's license matapos masimot ang plastic cards ng LTO. Matatandang nag-issue ang Quezon City Regional Trial Court ng injunction noong Agosto ng nakarang taon laban sa 5.2 million card deal na pampuno sana sa backlog. Ayon sa LTO, 384 plastic cards na lamang ang natitira sa Quezon City Licensing Office na nakalaan sa mga OFW, PWD, senior citizens at mga nag-apply sa pagitan ng Mayo hanggang Setyembre ng nakarang taon. Umapila ang ahensya sa Court of Appeals na alisin ang injunction para ma-deliver na ang mga plastic cards. Apat ang patay sa malawakang pagbaha at pag-uho ng lupa sa Davao Region, epekto ng trough ng low pressure area.
Ayon sa Maragusan Information Office, 3 bangkay ang na-recover sa Purok Buongan, Sitio Saranga, Barangay Poblasyon sa Maragusan, Davao de Oro. Isa namang senior citizen ang nalunod sa baha sa Barangay Kagan, New Bataan, Davao de Oro. Sinabi ng pamahalaang panlalawigan, may isang individual pa ang nawawala at 6 ang sugatan sa landslide sa Barangay Kamanlangan. Ano na may nangyayari sa ibang parte ng Pilipinas, kumbachero, no? Lalo matinding na dyan, sa Mindanao. pagbaha, landslide, ayan po, marami po ang naapektuhan dyan. Samantalang dito sa Luzon, Tagtuyot, problema natin ang tubig. Pwede ba, hati? Samantala, sinisilip na ng Bureau of Fire Protection ang business permit ng sumabog na pagawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Ayon kay Senior Superintendent Annalie Carvajal Atienza, Chief of Information Officer ng BFP, inaalam nila kung may permit ang Diamond Fireworks mula sa lokal na pamahalaan. 3 manggagawa ng fireworks shop ang patay sa trahedya at merong 5 sugatan. Pero ayon nga sa report ni Noche kanina, sabi ng mga residente ron, matagal nang pagawaan ng paputok ang lugar na yon. Tanggal sa listahan ng mahigit 100,000 pamilya sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps dahil sa mga anomalya. Ayon sa DSWD, ang bilang na ito ay ang naipon na sa loob ng ilang taon pero mas dumami ito noong December 2023. Ayon kay 4Ps National Manager Gemma Gabuya, isa sa mga naging rason ng pagka-delist ng mga pamilya ay dahil sa Sanla ATM. Ito kumbachero, yung ibinibigay nila ang kanilang ATM sa loan sharks. Sabi ni Gabuya, hinihiling nila na magkaroon ng batas ukol dito dahil hindi ito ang dapat na ginagawa ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Tumaas ng 13.9% ang kaso ng cyber identity theft sa bansa noong isang taon. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, lumundag sa 1,597 na mga kaso noong nakarang taon mula sa 1,400 plus. Pinayuhan ni ACG Chief Major General Sidney Ernia ang publiko na mag-ingat sa pagbibigay ng personal na impormasyon online at sa pag-click ng hindi mga kilalang link. Piniliwanag ni General Ernia na nangyayari ang cyber identity theft oras na kumalat ang sensitibong impormasyon ng isang individual sa pamamagitan ng phishing, online scam o pag-download ng mga malicious software. Pinagutos ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro na arestuhin ang mga bumibili ng lagda para sa People's Initiative sa Marikina. Nagbabala din po si Mayor laban sa illegal na pagbili o pamimigay ng pera kapalit ang pagpirma sa People's Initiative campaign. Hindi naman sinabi ni Mayor kung may mga nahuli na silang buyers ng pirma sa kanilang syudad. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Happy birthday kay John Paul Domingo at Dexter Latayan. Uy, binabati kayo ni Tito Eric Divina Gracia at birthday din pala ngayon, kumbachero, nitong si Ma'am Evangeline Ponce. Ma'am Evangeline Ponce, happy 73rd birthday. Hindi halata Hindi halata, mukhang 72 pa lang po kayo, ma'am. At ang nagbe-birthday din ngayon ay si Aliyah Ikatlo Daport ng DZRH News. Aliyah, happy birthday. At muli nagpapaalala si Caso G. Jimenez, inaabisuan ng lahat ng graduates ng Pangasinan National High School Batch 1979 na magkakaroon kayo ng 45th anniversary reunion sa Feb 10 dyan sa Lingayen, Pangasinan. Para sa karagdagang detalye ay makipag-ugnayan sa mga section leaders ng Batch 79. Ay, active na active may mga section leaders pa hanggang ngayon. Mel Magno, magandang morning. Kumusta ba dyan sa OFW Lounge? Huwag kang papasok. Huwag kang makikain ka, Kuya Men. Punta ka doon sa Katunyis ka na pumunta. Malayo ka pa, may discount ka na kaagad. Ayan.
Sabihin mo na pangalan. At nakikinig pala sa atin araw-araw itong General Manager ng MIAA, si GM Ines. GM Ines, naiinis ka na ba sa mga nakikita mo dyan? Aba. Ang isa daw kinaiinis ni General Ines Kumbacher, ni General Manager Ines, ba't daw ba yung mga vocalator dyan laging sira? Bakit daw ba yung mga escalator dyan laging sira? Wag ganon. Ipaayos na yan. Ano to? Di namin kayo tatantanan. GM Ines, tama lang po yan. Mainis kayo sa mga mali niyong nakikita dyan at ayusin po para sa gayon ay masiyahan ang ating mga travelers. Bakit ba pinagawa yan? Para maging display lang? Hindi! Ayun. Kailangan gumagana yan. Yan, tama. Ay, Commissioner Norman Tan 5 at Tan 5 ng Bureau of Immigration, magandang morning. Tsaka kay Attorney Chris Villalobos, binabati kayo ni Maris Baha Trinidad. Ayun, mukhang may kailangan sa inyo kaya binabati kayo. Ay, nakita mo ba kung batsero itong isang batas sa Florida na Florida, Pampanga. Hindi sa estado ng Florida, kumbatsero. Ito'y ipinasa na nila, kumbatsero, ang isang panukalang batas sa Amerika na naglalayong ipagbawal ang alin? Ang social media sa mga batang ang edad ay 16 and below. Oo. 16 and below. Pag-aralan nyo na nga rin dito sa atin yan. Meron na ho yan. At yan batas na. Sa Florida. At pati pala ibang estado sa Amerika. May mga ganyan na. Ay meron na rin. So ang gusto nilang mangyari, kumbatsero, pagka implemented na, automatic na terminate ng mga social media platforms na to ang account ng mga 16 years old pababa. Ayan. So 17 up lang ang pwede. 17 up lang ang pwede. Pwede na ho sigurong gayahin natin, manggaya na tayo ng ganyang mga pagkilos para lalo na sa mga kabataan. Sabi ni Florida Speaker Paul Renner. Si Renner. Dati artista yan Tama, si Jeremy. Ngayon nag-speaker na. We kami, Pongpagong, must address the harmful effects. Kailangan tugunan ang napakasamang epekto of social media on the development and well-being of our kids. Ayan, sa kabutihan ng ating mga anak. Pwedeng pag-isipan dito, hindi kung ano-anong pinagagawang batas ng mga mambabatas natin. Pwede yung pag-isipan Pwede. Kaysa sa puro paghihiwalay ng Mindanao ang isinusulong. Ito ang mga makabuluhang dapat na gawin natin. Sabi ni Kaompong Ordanes, sige, magpa-file ako niyan. Ayan, Kaompong. Naku, Kaompong, tama-tama yan. Eto na. Sa social media din ba ang dahilan nito? Kung bakit nabuking ang isang magandang aktres kapag nalalashing daw ay kung kani-kanino nakikipaghalikan. Ano ba number niyan? Nasaan ba yan? Saan ba umiinom yan? Sherwin, saan ba umiinom yung magandang actress na yan? At gusto naming makilala ni Kumbatsero. Ano ba pangalan niya? Tawagin mo nga si... Napaka-kiri niyan, Nang hindi, kagagalitan. Pagsasabihan lang namin, kagagalitan namin. Saan ba tumatambay at umiinom yan? Kaya daw, hiniwalayan ng... Oo nga pala. Nakikita pala. Maganda nga pala, no? Hiniwalayan ng boyfriend. Dahil sa ginagawang yan, na pag nalalasing, kung kani-kanino nakikipaghalikan. Pambira. Sino yan? Ihahatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alino. Magandang morning, Morley! Ako lasing. Di ba? Well, nakakaloka sa super mega nakakabaliw Katunying at ka, Jerry. Ang ugali ng isang magandang actress na unti-unti na ngayon nagkakaroon ng pangalan in showbiz. Dahil kapag ito ay nakikipagwalwalan, nakikipag-inuman, maya-maya kung sino ang kaharap, hinahalikan. Alam niyo ba kung sino to? Baka Sino? Puntahan yung club na pinupuntahan ito. Ayan, saan nga? Saan? Marami.
Pero ang eto bata na- pa, pwede na ba bata uminom, pa. pwede na ba uminom yung, hindi ba minor de edad pa yan? alam mo naman ngayon ng mga kabataan, di ba? Hindi. Doon mga kabataan nakikinig sa atin, hindi porket uso, susundin na ninyo. Mali yan. Mali yan. At mali din yung nakikipaghalikan ko kay kanino. Yun, Ano ba number niyan? Pagalitan nga natin, tawagan natin. Ano ba iniinom yan? Lambanog tulad ng iniinom ni Ano Els yan? Bartolome? Si General RT Sindak. General Artis Indak. Dapat ito, makainom man ito si paring Greg eh. Susuko siya kay Greg. Oo. Uy, ito ba ang tunay na dahilan ng hiwalayan na kung saan ay hindi na kinaya ng gwapong aktor na nababalitaan niya ang kanyang girlfriend ay nakikipaghalikan kung kani-kanino. At may pagkakataon din pala na kung minsan ay naroon sa party ang kanyang jowa, pero kapag lasing na ay nakikipaghalikan na to sa iba. Kahit andun yung boyfriend? Oo! Aba! Pag natalikod! Para pala si Nochi Kakas yan eh. Ay, ibang klase si Nochi Kakas. Si Noche, pag nalalasing. Ibang klase yan. Lalayo ka pa ba? Nasaksihan ko yan mismo. Talaga? Dito sa party. Pero hindi nangahalik si Noche. Hindi naman nangahalik. So, eto na nga ngayon. Nakipag-break na itong si gwapitong aktor sa magandang actress na iyan. At ngayon, nag-iiyak si actress. Ayun, dahil talaga. mahal niya si aktor, kaya lang hindi kaya ni aktor sikmurain yung ginagawa ng kanyang girlfriend na ngayon pa lang ang girlfriend ay nakikipaghalikan na sa iba. What more pa kung sila ay kasal na o malalim na ganitong relasyon. Diba? Kumbaga yung ganyan mga babae ay hindi napapagkatiwalaan. Yun nga. Pero kailangan mapagsabihan yan. Saan nga yan? Nagpupunta? Saan nagpupunta yan? Talaga? Ang naturang actress. Ayan. Magsasabihan namin nila lakayan. Pupunta nyo, pagagalitan ninyo. Pagagalitan lang namin. Kurot sa singit yan ni Mami Sherry Ramirez pag nakilala Mami niyo. Sherry. Kurot yan. Ang naturang actress na mahilig makipag-lap-lapan sa mga lalaki na kanyang napapagtripan kapag siya ay lasing na. Ayan. Sabagay, may K naman ito eh. May K naman dahil maganda siya. Kaya lang malaswa, di ba? Kahit sabihin pang may K gagawin mo yun. Tama ba naman yun? Di ba? O, siya na! Yan ang ating... Yun ang clue. Yun na. May K. May K naman gawin. Kasi maganda naman siya. Kaya lang, pangit. Dahil napaka-cheap. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Machero. Ito pa lang si Chairman Altenco panay ang ayos ng kwelyo niya ngayon. Bakit? May pagyayabang ba si Chairman Altenco? Panay siguro isip-isipin mo, ito palang PAGCOR ngayon ay umangat ng 35% ang kanilang revenue noong 2023 kumpara noong 2022. 35%? 35%. Alam mo ba kung magkano ang kanilang kinita? Magkano? Ang sales nila ay 79.37 billion. Wow, 79. Noong billion. 2022, 58.96 kumpara sa billion. 58 lang nung nakaraan. Noong 2022. Laki nga, ano? Hindi. At yung net income nila, kung ba siya, yung neto, labas na lahat ng gastos, ay pumalo ng 6.8 billion. 6.8 billion ang neto. Na 53% na mas mataas kumpara sa 4 billion lang nila noong 2022. Baka naman nakasama pa dyan yung dapat na pambayad nila. Wag niyo isasama sa neto yun. Chairman Altenco, wag niyo i-remit sa National Treasury yan. Congratulations ni Chairman. Congratulations. At ang laki daw kasi ng malaking bagay para sa kanila ang income na ito dahil kino-contribute din nila ito sa kanilang nation building, yung mga gastos na pagpapatayo ng mga eskwelahan at iba pa. Ayun. Congratulations, Chairman Altenco ng PAGCOR.
Ay, Kuyang Elmer Ngo, wag kang mawawala Huwag kang mamaya. mawawala, Ha? baka Sa mawala. saan ba yan? Sa celebrity... Malapit lang doon. Malapit lang doon. Malapit Oo nga lang doon, pala. oo. Ayala Heights. Ayala Ayun. May kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Aba, buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Ayan, kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ay, Kuya Romel Sitin, ang ganda pala talaga nitong kinukwento nitong si John Bailon. Ngayon! Na ito daw Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid na hybrid vehicle, na pinakabagong hybrid vehicle, ubod ng ayos daw. Nasubukan mo ba to, Bailon? Ngayon! Matipid daw eh. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Ayos, meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. Oh, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya kung gusto nyong masubukan itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, magpunta lang sa pinakamalapit na Cherry Auto Dealership o kaya naman ay pumpasyalan ang kanilang website. cherryauto.ph. Yehey! Ang tanong, dapat bang ituloy ang paghihiwalay na yan ng Mindanao sa Pilipinas? Pwede bang tigil-tigilan na natin yan, mga bossing? Mas masakit nga yung salita nitong si dating Associate Justice Antonio Carpio eh. Oh, ano sinabi? Ito daw sa session call nitong si Presidente Duterte ay foolish. Foolish and plain arrogance. Talaga. Totoo naman. Ganun natin makikita yan. Lalo na't kung ito, yung tanong ho natin kanina kay Congressman Zia Adjong, para lang kumpirmahin kung ano yung nararamdaman ng karamihan sa atin tungkol sa sitwasyon sa Mindanao. Totoo naman po. Nabanggit na namin noong isang araw. Nawala na yung MILF, MNLF at kung ano-anong mga pagkilos na yan para magkaroon ng independence ang Mindanao. Ngayon pang umuunlad. Napakalaki na ng inunlad ng Mindanao. Sabi nga ni Congressman Adjong kanina, gusto naming maging katulad ng Davao. Oo. 'Di ba? Na napaka-progressive. Saan ba galing ang mga Duterte? Nasa Davao. Tapos kayo mismo ang magpapasimuno ng paghiwalay ng Mindanao. Saka yung pera po na ibinuhos sa Mindanao. Alam niyo kung kukwentahin po yung pera na ibinuhos. Alam na alam ni Congressman Mujib Hataman yan. Panahon pa ni Pangulong Governor Mujib. Noynoy Aquino. Alam po ninyo kung gaano kadaming pera ang inilagay dyan sa Mindanao. Baka malunod kayo sa kwentuhan pa lang. Tsaka kung talagang kailangan na humiwalay ang Mindanao, bakit hindi nung panahon nila? Bakit hindi nung panahong si Pangulong Digong ay presidente pa? Kung ganun talaga kaimportante at ganun kahalaga, at yun ang kailangan ng Mindanao. Mabuti ang mga taga Mindanao mismo ang sumagot. Ayan, dun sa katanungan na yun. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Tabern. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo!